Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So dalawang tulog na lang mga Kadabarkads, Pasko na. And syempre wag niyong kalilimutan ang The Kingdom mga Kadabarkads, sa lahat ng sinahan po yan. Nationwide, suportahan natin ang pelikula po ni Bossing Vic Soto. And syempre ni Piolo Pascual, no? So kanina po, recorded na naman ang Itbulaga pero fresh po ito mga Kadabarkads. Hindi po ito rerun, hindi po ito replay. Pero kahit ganun pa man na recorded ang ating noon time show na sinusuportahan, marami pa rin po ang patuloy na tumatangkilik at sumusuporta dito. At makikita po natin yan sa online viewers ng Itbulaga TVJ na YouTube channel na during Sugod Bahay mga kapatid, 75k po ang nanonood, at dito naman sa TV5 Philippines YouTube channel ay 21k ang nanonood. So still, ang dami pa din pong naghahanap kay Atasha Mulak ngayong araw. So sabi ko naman po sa inyo, nang sinutya ang mga recorded na yan mga Kadabarkads, ay abala po si Atasha sa kanyang mga endorsement shoot. Okay, kaya wala po si Atasha nito mga nagdaang araw and syempre ngayon. Okay, wag po kayong magtatampo dahil makikita din natin si Atasha once na nag-live ang Itbulaga. So ang ibang mga Kadabarkads natin ay nasa kanilang mga bakasyon. Katulad po syempre nitong si Jose Manalo na kung saan ay ninanamnam, sinusulit ang newlywed, no? Talagang sinusulit nila ang kanilang time na sila po ay magkasama. Syempre, bagong kasal sila, di ba? And katunayan po niyan, eto nga po at may pa-surprise. Si Mayor Jose Manalo dito po kay Mergine Maranan Manalo. So ayan may pa-flower po etong si Mayor Jose Manalo sa kanyang napakagandang wife na si Mergine Manalo. So ayan napaka-sweet naman itong si Jose Manalo, nakakatuwa. And syempre si Raisa Mediso nagbahagi din po ng picture sa kanyang Instagram story na siya po ay nasa Siargao. And si Eunice naman, alam naman po natin na nasa ibang bansa po siya kasama ng kanyang family. While si Maine Mendoza naman ay nagpapapamper po kahapon ata ito ng skin dito po sa Bello. Ayan po term mage time. Last minute Christmas pampering with Bello Beauty. So ayan, makikita nyo po dyan si Maine Mendoza. Kahapon nasa Bello Clinic siya syempre para maganda yung pagsalubong ng ating Kapaskuhan. Syempre magpaganda muna tayo, di ba mga Kadabarkads? And syempre pag-usapan din natin mga Kadabarkads, kanina di ba si Tito Soto po ay kumanta ng dalawang song na talaga namang nagustuhan po ng mga studio audience ng Itbulaga kanina. At alam nyo po ba ang good news mga Kadabarkads? Ang The Kingdom po na pelikula ni Bossing Vic Soto na mapapanood by December 25, 2024 ay pang-international na. Yes, you heard it right mga Kadabarkads. 3 Metro Manila Film Festival 2024 entries to be screened po in the Middle East in January 2025. And kasama po dyan ang The Kingdom, pelikula po ni Bossing Vic Soto. Sabi nga po dito sa write-up, Filipinos across the Middle East can look forward to an exciting start to the new year as 3 highly anticipated entries from the Metro Manila Film Festival or MMFF 2024 will be screened in cinemas throughout the region this January 2025. In a piece of information shared with the Global Filipino magazine by Viva Middle East, the featured film are The Kingdom, Hold Me Close, and Uninvented. A diverse lineup that highlight the richness of Filipino storytelling across various genres. So grabe, nakakatuwa. 10 po ang entries ng Metro Manila Film Festival
Pero 3 lang yung pinili po nila doon at pasok doon yung kay Bossing Vic Soto na The Kingdom. Nakakatuwa naman. Sabi pa nga dito, directed by Michael Tobiera, The Kingdom is an action family drama that transport viewers to the Kingdom of Kalayaan, an alternate version of the Philippines untouched by colonization. The film explores themes of heritage and power dynamics within its fictionalized realm. Featuring an all-star cast led by Vic Soto and Viola Pascual, The Kingdom promises a cinematic spectacle filled with adventure and poignant moments that resonate with families. Naku mga Kadaver Cards, wag na wag niyo pong palalagpasin ang The Kingdom. Sa December 25 na po yan. At huwag niyo pong hahayaan na kayo hindi pa nakakanood tapos sa Middle East na panood na. Mga Kadaver Cards, sinasabi ko po sa inyo, ang dami niyo pong matututunan, mo-open ang isipan ninyo dito and syempre napapanahon ang pelikulang ito. Samantalang isang asawa naman ng noontime host ang naaksidente. Sino kaya ito? Ayon kasi dito sa isang write-ups ng isang article, Ayon Perez na disgrasya sa isang motorbike race kamakailan lang. Ayon Perez, a Filipino actor and host, recently met an accident during one of his motorbike races, much to the worry of his fans. Previously, Ayon even stunned his fans when he uploaded photos of himself doing what seemed to be a stunt while on a motorbike. The post, which was dated December 20, bago lang to on Instagram, was met with several comments from netizen with some worrying. Nag-aalala daw yung mga fans. Sabi dito, mag-ingat po kayo lagi, sir. One netizen wrote, while another one mentioned Vice ganda. Nako, nervyos siguro nito si Meme. In the caption of his online post, Ayon wrote a simple message and said, "Nice angle. MM93 me." Ayon is not the only one in showbiz who is huge motorbike enthusiasm, though other like John Prats, Gerald Anderson, Jake Cuenca, Ding Dong Dantes, Ryan Agoncillo, and Richard Gutierrez are also huge fans of motorcycle as well. So eto po, ipapakita ko po sa inyo yung nangyari kay Ayon Perez. Talagang bumaliktad po siya sa motorbike and yung motorbike niya talagang nakabaliktad din po. Kaya maraming mga fans ang nag-aalala nang maaksidente po itong si Ayon Perez. Alam naman natin, di ba, na itong si Ayon Perez ay isa rin po sa noontime host ng It's Showtime. And syempre, kabiyak ng puso po nitong si Vice ganda. And mabuti na lamang po talaga at wala po mga Kadaver Cards na mag-aanong tinamong sugat or malala pong tama itong si Ayon Perez. Kahit na sabihin natin na katapatan, kalaban natin na noontime program ang pinag-uusan nitong si Ayon Perez. Syempre, 'di ba, be kind sa Pasko. Tayo magmahalan sa Pasko, 'di ba? 'Yun lamang po at hanggang dito na lamang po ang update natin mga Kadaver Cards at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta dito po sa Durs 2.0 at sana hindi po kayo magsawa. Again, Merry Christmas po.